Hello po, happy Monday sa bawat isa sa atin. Natapos na naman po ang ating masayang pagsamba kahapon sa ating Panginoon. Narito't muli tayo upang ating papurihan at sambahin ang ating Diyos. Halina't muli natin buksan ang isang linggo na punong-puno ng pag-asa, ligaya at saya kung si Jesus ay kasama. Ako po muli ang iyong kaibigan, lingkod ng Diyos, Pastor Edgar Quinsayas, at ako po ang iyong devotional leader for today. Blessed morning, everyone. Come on, shall we worship the Lord and sing this song, I am thine, O Lord. I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it told thy love to me. But I long to rise in the arms of faith and be closer drawn to thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and will be lost in thine. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to thy cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Oh, the pure delight of a single hour that before thy throne I spend, when I kneel in prayer and with thee, my God, I commune as friend with friend. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. There are depths of love that I cannot know till I cross the narrow sea. There are heights of joy that I may not reach till I rest in peace with thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Praise God po sa awitin na ating narinig sa umagang ito. Ang ating pong pag-aaralan ay magmumula po sa Hebrews chapter 10, verse 22, King James Version. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. I am thine, O Lord, is one of many hymns written by Fanny Crosby, a prolific American hymn writer.
Si Crosby ay nagakda ng libo-libong mga himno noong siya ay nabubuhay. Naging bulag siya at nagsimulang gumawa ng mga kanta ng 6 na taong gulang. Sinabi ng isang source na ang kanyang lola na isang tagapag-alaga na nag-alay ng kanilang sarili sa pagtulong sa kanila at pagsasaulo ng Biblia. Kung gaano karami ang kanyang naisaulo, ito ang napagkukunan niya ng maraming mga himno na kanyang mga sinulat. Nagpakasal siya sa isang bulag na musikero na nangangalang Alexander Van Alstyne na siyang batayan ng pangalan ng panulat para sa kantang ito. Sa pagtingin niya sa kanyang buhay, natutunan niya na hindi kailanman hadlang ang kapansanan upang makapaglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga awitin. Ang kantang ito ay sinasabing isang bata ay sa isang pag-uusap ng gabing yon nang bumisita kay William Doyne. Pinag-usapan nila ang pagiging malapit sa Diyos. Sa dami ng kanilang pinag-usapan at bago sila uminto ng gabing yon, isinulat niya ang mga salita sa himnong ito at nilagay na Doyne ang mga salita sa musika at ito ay na-publish noong 1875. Isang awit na tungkol sa pagsuko, pag-aali sa Diyos at sa ating Panginoon. Una, mga kapatid, 3 bagay po ito: pagsuko ng buhay, pagtatalaga ng buhay, at pagiging malapit sa Diyos. I am thine, O Lord. Ako ay sa iyo, O Panginoon. Tayo po ba, mga kapatid, ay sa Kanya? Ang saligan ng kantang ito ay nagsisimula sa ideyang pagsuko. Sa pamamagitan ng pagsuko, ang ibig niyang sabihin ay ibigay natin ang ating sarili sa ating Panginoon na sumusuko sa paggawa ng buhay tungkol sa ating makasariling hangarin. Ang sabi po sa Roma, Kabanatang 12, talatang 1 hanggang 2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay nyo ang inyong mga sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba niyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan niyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan po ng sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, narinig natin ang tinig ng Diyos na malinaw ngayon. Siya ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Sa Hebrew, Kabanatang 1, talatang 2, sa mga araw na nagsasalita siya sa pamamagitan ng kanyang anak at sa pamamagitan ng mensaheng iniwan niya sa atin. Gayon din sa 1, Kabanatang 6, talatang 63, si Jesus mismo ang nagsalita nito. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay sa Espiritu at ang mga ito ay buhay. Hebrew chapter 4 verse 12, speak of the Word of God being living and powerful. The idea of living is that it has life and it gives us life. Pangalawa, pagtatalaga ng buhay. Italaga natin ang ating buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Ang ibig sabihin ay pag-aalay o paglalapat ng ating buhay upang ito ay kanyang magamit. Sa usapin ng pananampalataya, ito'y nag-uugnay sa ating pagpapakabanal, ang katotohanang itinalaga ng Diyos sa bawat kanyang mga anak. Kung mayroong pagkakaiba ang dalawa, ito'y may kinalaman sa proseso ng paglilinis upang gawing posible ang paglilinis at pagpapakabanal sa lahat ng kanyang mga anak upang tayo'y patuloy na makalapit sa Kanya. Sa ilalim ng Lumang Batas o sa Old Testament, inilaan ng Panginoon ang mga bagay nito tulad ng karanasan nila Joshua sa Jericho. Joshua chapter 6 verse 19, ngunit sa ibang pagkakataon ay tinawag niya ang mga tao na italaga ang ating sarili o ang kanilang sarili. Ibig sabihin, gumawa ng mga hakbang upang ihawalay ang kanilang sarili at patuloy na linisin para sa kapurihan ng Diyos. Sa pamamagitan ng kapangyarihan at biyaya ng Panginoon sa huli,
Ang ating pagtatalaga ay posible dahil sa biyaya ng Diyos. Kailangan natin ng patuloy na pagtatalaga, mga kapatid, sa bawat araw ng ating buhay. At ito po'y nagmumula bilang resulta ng pagkamatay ng ating Panginoon sa krus para sa atin na tayo'y makasalanan. Pangatlo, draw me near. Draw me nearer, nearer. We need to be drawing ever nearer to God and Jesus. Sa Santiago, Kabanatang 4, Talatang 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan nyo ang mga kamay. Kayong mga makasalanan, linisin nyo ang inyong mga puso. Mga kapatid, patuloy tayong lumapit sa Diyos at ang Panginoon ay patuloy pong lalapit sa atin. At dapat nating hangarin na dahil ito ay naging kayat sa atin upang patuloy na iayos ang ating buhay at dapat nating itong ipanalangin. Tulungan ng Panginoon ang ating buhay. Sa Hebrew, Kabanatang 10, Talatang 22, kaya't lumapit tayo sa Diyos na may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na buti sapagkat nililinis tayo ang ating mga puso at hinuhugasan ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Kaya mga kapatid, sa umagang ito at sa gayoy, makikita natin ang mensahe sa kanta na ating kinakanta, Draw Me Near to God. Hayaan natin, habang tinatapos natin ito, tanungin natin ang ating sarili, ako ba ay lumalapit sa Panginoon? O ako ba ay lumalayo sa Diyos? Ang aking panalangin, kaibigan, sa bawat ating paglakad, patuloy tayong lumapit sa Diyos, mapalapit sa Panginoon. Kung hindi, hayaan natin isuko ang ating buhay sa Kanya. At pagkatapos, maaari natin simulan, minsan pa ang panibagong paglalakbay na matatagpuan natin ang mga linya ng kantang ito, pagkatapos kung saan ang ating Panginoon ay sabik na naghahantay sa atin. Kaibigan, totoo po, ang ating Panginoon ay laging naghahantay sa atin. Kaya nga, sa aking pagtatapos sa Hebrew, Kabanatang 12, Talatang 1 hanggang 2, kaya nga, dahil napapaligiran tayong ng maraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at mga kasalanan na kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin na nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang katapusan. Ito po'y ating pag-isipan, mga kapatid. Patuloy tayong lumapit sa Panginoon, patuloy natin isuko ang ating buhay sa Panginoon, patuloy tayong lumakad sa kalooban ng Diyos. Kaibigan, tayo po'y manalangin sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon. I am thine, O Lord. Salamat po sa isang awiting ito na muling pinaalala mo sa amin na kami po nawa ay patuloy na laging lumapit sa iyo, laging lumakad sa nais mo. Lord, kung meron po akong kaibigan, kapatid na nakikinig, nag-worship o nananalangin sa oras na ito, kung siya man po ay nandoon sa panahon ng panlalamig, nasa panahon ng paglalayo, nasa panahon na medyo nahihiya po siyang lumapit sa iyo, Lord, paalala po ito sa bawat isa sa amin. Mas lalo kaming dapat na lumapit sa iyo, lalo pang hanapin ang iyong kalooban, sapagkat ang katotohanan, ikaw po ay palagi nananabik sa amin, Panginoon. Kaya minsan pa, Lord, ang awiting ito, ang mensaheng ito, ang panalangin ito ay magpapaalala sa amin. Nawa, Panginoon, lalo kaming lumapit sa iyo, lalo kaming maglingkod sa iyo, at lalo lang italaga ang aming buhay sa iyo. At ngayon pong Lunes ng umaga, samahan niyo po kami sa aming pagpapasimula ng aming mga gawain, ng aming mga pagtatrabaho, ng aming mga pag-aaral, ng mga pagninegosyo. Hinihiling po namin, patnubayan niyo po kami, aming Diyos, upang ang buong linggong ito, Panginoon, ay patuloy kami malapit sa iyo sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Muli mga kapatid, maraming salamat po sa iyong pagsama sa ating pag-aaral. Sa umagang ito, si Jesus ay kasama, Daily Morning Devotion. At shout out po sa lahat na merong kaarawan at anibersaryo ng kanilang kasal. Purihin po ang Panginoon. Dalangin ko po na patuloy po kayong pagpalain ng Diyos at magamit ang iyong buhay para sa kanyang kapurihan. Praise God po. See you next Monday and every day. At kung kayo po ay na-bless,
feel free po to share this or tag with your friend. And don't forget to subscribe to the Nax UMC PH. And please hit the notification bell to get notified when we post new videos. At kung kayo po ay pinagpala mga kapatid, maaari po kayo mag-bless, mag-donate sa ating mga mission, sa ating pagawain dito po sa Nax, at makikita niyo po yung mga bank account na sa ibaba po ng inyong screen. Ito po ang inyong kaibigan, kamanggagawa, Pastor Edgar Quinsayas, na lagi nagsasabing hindi po tayo iiwan, pababayaan ng ating minamahal na Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless po!